So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, medyo ano lang talaga to, no? Medyo nakakatakot na po talaga yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. So, bukod nga po sa gulo sa politika, meron pa tayong natural calamities, especially nga po itong lindol. So, alam naman po natin, no, na nilindol nga po yung Cebu, nilindol din po yung Davao noong nakaraan, Davao Oriental, no, to be exact. Tapos lindol din po yung Zambales noong nakaraang linggo. So, hindi ko alam. Pero di ba, napag-usapan namin sa The Big V2, di ba? Na ayon sa Biblia, sabi ni Sangkay, pastor yun, di ba? Ayon sa Biblia, kapag lumilindol daw, galit daw po yung Diyos. Actually, nabasa ko na rin po yan. Yung umatin pa ako ng doktrina ni Brother Eli Soriano. Pag lumilindol, galit yung Diyos. So. Pero by the way, mga kababayan, no, alam din naman po natin, no, na ang Davao po talaga yung pinakaisa po sa nasalanta po ng lindol. So ngayong araw mismo, ang inaasahan po natin at nangyari na nga ito pala. Si PBBM po ngayon nasa Davao na ngayon. Davao Davao Oriental ata to, no? So basahin muna natin. Hanap tayo ng balita dito. So siya na kasi biglaan to eh. So, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa nasalanta sa napinsalang LGU sa Davao Oriental nga, no, matapos ang 2 lindol na tumama sa Baymanay. So, nasa Davao Oriental na po si PBBM. So, andito na nga yung video niya. No? So, ang tanong ngayon natin dito, ang malaking tanong dito, didiretso kaya siyang Davao City? Di ba? Saan ba yung Davao City? Davao del Sur rin, di ba? Wait lang ha. Pasensya na, no? Di pa kasi nakakapuntang Davao eh. Davao City. Saan ba yung Davao City? Saan ba yung... Wait lang ha. Maano natin yan eh. Makita natin yan dito eh. Davao City. Saan ba yung Davao City? Di ko talaga alam, pasensya na. Davao del Sur yun, di ba? Tama ba? Oo. So, tama, Davao del Sur nga. Tama nga, Davao del Sur. Okay. So, yan, no. So, alam naman po natin, no, na si PBBM po, no. Ito po, PBBM sa Davao. Alam niyo ko ng bullshit dito, mga kababayan. Gumagana na naman po kasi yung fake news ng mga DDS. Ito, parang ito example to, Actually, paniwalang ang mga bobong mga DDS talaga dito. And by the way, mga kababayan, ito lang hindi sa panlalait Kasi hindi sa panlalait. Oo. Hindi sa panlalait. Napapansin ko po talaga, no, nakaramihan po talaga ng mga supporter ni Digong, mga Bisaya. Ang mga Bisaya po, magagaling po yan. Magagaling sa trabaho po yan. Ang alam ko, hindi po bobo yung mga Bisaya. Pero bakit nagbobobobohan po yung karamihan po sa kanila? Hindi lahat, pero nagbobobobohan po yung karamihan sa kanila. Ang dali po nilang maniwala sa mga fake news. So, tingnan nyo to. Ito. Pero yung point kasi natin dito, sa Davao Oriental na si PBBM, malaki po yung abangan ngayon natin kung siya ba ididiretso sa Davao del Sur at papunta siya ngayong Davao City. Ayan ang abangan natin. Oo. So ngayon, di pa rin po talaga to na na nawawala tong mga katangahan ng mga DDS na to, no? Ito, tingnan nyo to. Anong bang nakalagay dito? Basahin natin. Itong hirap sa laptop na to eh. Teka na, nakatagilid di ko maayos eh. Sabi dito, for sale in Davao region, 20 pesos na bigas daw. Ito, magigitna ko siya. Gitna natin. Yan, okay. Kunwari, nakatulong, ngunit ang totoo upang may maitala na madami na silang benta at pumatok sa media, hindi lang paggamit sa kahinaan ng kawalan ng mga natamaan ng lindol, kundi pang abuso pa sa kanilang ginawa dahil mahina ang kalooban ng mga ito. Tunay na ayuda ang kailangan, hindi yung pang-abuso. So, ngayon, tinan nyo kumuha ng picture sa Google, tapos ginawa ng kwento na nagbebenta daw po ng 20 pesos na bigas si PBBM sa Davao. Tapos, actually kasi ako mga kababayan, mahilig po ako magbasa ng comment eh. Troll man yan o hindi, mahilig ako magbasa ng comment. So, nababasa ko yung mga comment dito, naniniwala po sila. At karamihan sa kanila mga Bisaya.
Huwag niyo naman kasing, alam niyo, no? Sa totoo lang, ito real talk lang. Pumangit po yung imahe ng mga Bisayang tao dahil po sa mga Duterte. Hindi ko lang alam kung ganyan talaga sila o nakitaan po natin ng kahinaan yung mentality ng mga Bisaya. Pero ayun ang napansin natin eh. Agree ba kayo doon? No, na pumangit po yung imahe ng mga Bisaya dahil dyan kay Digong? Kasi tinan nyo, karamihan po ng mga DJs Bisaya. Di ba? Eh, alam naman po natin pag DJs bobo. Bobo talaga. Oh. 70% yan, di ba? So actually, merong balita niyan, no? Na, ano bang kumpanya yon? No? May ganyang kumpanya eh. Dito sa Pilipinas, no, na may troll firm daw po talaga yung China. No? Well, ewan ko lang, no? Kasi, actually, napaka-alarming talaga nun. Meron yan, hanapin ko. Meron yan eh, China Troll Farm Philippines, no? Saan ko nabasa? Sa Reuters ko nata nabasa yun, tinan ko. Reuters, China Troll. Mga 2 days ago ko ata nabasa yun. 8 days ago, ito ata yun eh. Ito Infowar. Ito ata yun. So, yan sa Reuters ko nga nakita ito. Ayan, no. So, ano natin to? Pero at least you get the point. Alam niyo yung ibig kong sabihin. So, parang ito ata yun eh. Pero may nabasa talaga akong article na meron talagang troll farm dito in China, no? How China waged an infowar against US interest in the Philippines. No? So, ano bang company? May company nakalagay yan dito eh. Oh. So, alam naman po natin mga kababayan, no, na kung sino po talaga yung yung pinupush po ng China para po maging presidente ng Pilipinas sa 2028, si Sara. Malinaw naman po yun eh. Kasi po yung troll farm po kasi pumapabor kay Sara. And apparently, mga kababayan, no, subliminally ba? Or unintentionally, itong mga bobong mga DDS, hindi nila nalalaman, hindi nila nare-realize na yung pagsuporta po nila dito kay Sara, eh ito po ay isang way para po sa pagsuporta po sa China. Di ba? Nakuha niyo yung point ko, no? Kasi merong ginagawa po yung China po. Actually, totoo talaga yun. Meron yan. Nakalimutan ko yung company eh. Nakalimutan ko yung company na yan eh. May company niyan eh. Pasensya na, hindi ko na research kasi biglaan. So meron kasing companies dito sa Pilipinas na China-based. At yung trabaho talaga niyan, sa BGC yung opisina niyan eh. At yung trabaho talaga niyan, nasuportahan po si Sara. So nangyari dito mga kababayan, yung pagsuporta po ng China kay Sara, ibig sabihin nun, interest po nila dito yung pinupush nila. Interest po talaga ng China. So yung pagsuporta po nila yung pagsuporta po ng mga DDS kay Sara, isa rin po itong way na pagsuporta po sa China. Alam niyo mga kababayan, ako naawa na lang po talaga ako eh. Sa mga bobong mga DDS po na hindi po marunong mag-isip. Tumutulong na nga yung presidente natin mga kababayan sa Lindol, ini-issuehan pa nila, naniniwala pa sila. Ay, alam niyo kung sila politiko na nakinabang kay Digong, maintindihan natin eh. Diba? Maintindihan po natin na kung sila politiko na sumusuporta kay Digong, diba, dahil nakinabang sila, maintindihan po natin. Pero kawawa po dito mga kababayan, yung mga DDS po na nautulan talaga. Diba? Yung mga DDS po na nautulan po talaga. Na kapag nagkahulihan, dala po nila, buntot nila. O for example, nung September 21, mga DDS yun yung nag-riot, nautulang sila nun. Anong pakinabang nyo kay Digong? Puta, mayaman ba kayo nung panahon ni Digong? Nung panahon ba ni Digong, puta, kumikita ba kayo ng milyon? Tapos ngayon, 100,000 na lang ba? Ganun ba? Puta, kung mahirap pa yun nung panahon ni Digong, kung mahirap pa yung ngayon, mahirap pa rin po kayo nung panahon ni Digong. Kung makapagsalita kayo, walang ginawa ang presidente.
Bakit naghihirap ba kayo na panahon ni PBBM? Mayaman ba kayo dati? Oh, nakinabang ba kayo? Oh, ang problema nga hindi nga sila nakinabang eh. Oh, nung hinuli sila, anong nagawa ni Digong? Nung inaresto kayo ng pulis dahil sinira ninyo yung ay lugar sa Maynila. Yung Mindiola. May naitulong si Digong? Tinulungan kayo ni Sara? Bubo nito. O kahapon, muntik na kayo mapahamak. Pupunta kayo ng Forbes Park na private property. Pag pinasok nyo yun, trespassing po yun. Hindi nyo naisip yun? Pag inaresto kayo, kawawa, magpapaawa kayo, naginigipit kayo. In the first place, tanga kayo. Bukok mga hayop na tatanga talaga. So by the way, mga babae, no? So ngayon, ang abangan ngayon natin dito, actually, na to medyo trending na rin po ito ngayon. Yung mga tulong nga po na ginawa ngayon ng presidente. Well, no? Pera pa rin naman ng taong bayan yan. Diba? Pero at least, mga ka-streetwise, no? Ang maganda kasi dito, hindi po namumuliti kasi PBBM. No, pagdating po ng sakuna. Di ba? Ito yung kinakwento namin sa The Big V nung nakaraan eh. Di ba? Naalala nyo ba nung panahon dati ni Pinoy? Na halos lumuluhod ng kay mga Romualdez. Tapos ano pang sagot ni Maroas nun? Makakalimutan mo, ni presidente ngayon, Aquino. And you are a Romualdez. You are a Marcos. So, anong kanalaman nun sa pagtulong? Di ba? So, ngayon mga kababayan, ayun na pangit kapag yung pagtulong po pinipolitika. Pero kay PBBM mga kababayan, actually sobrang deserving niya po talaga no, na maging presidente. Tingnan nyo binaboy po ng mga taga Davao si PBBM. Alam natin yan. Di ba yung mga maisog rally po ni Digong, tinawag nilang bangag, tinawag nilang adik ang presidente. Pero nung kailangan po nila ng tulong, hindi po nagdalawang isip yung presidente na pumunta. Di ba? So, ganun dapat. O, di ba, politika, pagtulong, magkaibang yan. You are a Romualdez and the president is Aquino. O, di ba? So, ito yung sinabi niya pala dati. O. Ngayon, pag ginawa ni PBBM, ako laking issue niyan. Di ba? You are a Duterte and the president is a Marcos. Ganyan po yung level niyan. Isipin niya, kung dati nga po, ng panahon nga po ni Pinoy, na lumusot yan, yung ginawa ni Marojas, pag ganyan po ginawa ni PBBM, yan, naku, yari siya talaga dito. Mali yun. Buti na nga lang kung hindi siya ganon. Yeah. So, abangan natin yan, baka ngayong araw. Kasi malapit na yan, di ba? Davao Oriental, tsaka Davao del Sur. Malapit na po yan. Siyempre, Davao del Sur, nandun po yung Davao City. So, malapit na po yan. So, abangan po natin kung pupunta ba si PBBM dun po sa Davao City. At ang malaking tanong ngayon dito, harap ba si Pulong? Bakla yun Kay Tory nga, hindi humarap Kay PBBM pa kaya. Di ba? So, PBBM, umpisa pa lang sinabi na. Di ba? So, yun na. So, good job po tayo sa ating presidente. So, abangan po natin yung mga tulong po na gagawin niya po dyan. Actually, meron naman na. Diba? So kayo po ano pa masabi nyo nga po dito? Si Basti nga, diba? Si Basti sabi ko, diba? Pero sa Davao na si PBBM yun nga, diba? Sa Davao Oriental. So syempre, tingnan nga po natin kung diretso ba siyang Davao del Sur, kung nasaan nga po yung Davao City. So baka mamaya may update tayo mamaya, no? So yun mga kababayan na, so kayo po, no? Anong masasabi nyo nga po dito po sa ginawa nga po ni PBBM, no? At syempre, maganda po talaga, magaling po talaga. Kahit po na binaboy-baboy po siya ng mga taga Davao City, pero nung nangailangan po yung mga taga-andal mo, di man Davao City, Davao lang pala. Nung binaboy-baboy po siya ng mga taga Davao, hindi po nagdalawang isip ang presidente na tulungan po rin po itong mga taong po na to, no, sa kabila nga po ng sakuna. Di ba? So, si Barbie nga, hindi ko nga nakikita si Barbie. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba si Barbie dun sa Davao City? Parang wala pa, no? Tatago ata.
Pero so next topic tayo. So nadaanan ko lang yung topic na yan, no, yung kay PBBM na nasa Davao, no.